sigsakit ang ulo, basin kwaon sa Ginoo atong ulo. Pero wa nay sakit. So di na to tikasan ang Ginoo sa atong panahon. Karong nga buntag, adto ta sa atong lesson ang atong gitun-an about church discipline. Kunya last Sunday, isa nag-take note Last Sunday, unsay last nato nga lesson? Ang atong lesson Sunday is about the purpose of discipline. Okay? The purpose of discipline. Unsa may katuyuan sa disiplina? Siyempre, kung magdisiplina, nagid na purpose, nagid na katuyuan. Una, na-discuss na rin nato last Sunday, akong i-review, it is to maintain the standard of the church before a watching world. Atong i-maintain ang standard sa church before a watching world. Di ta mag-late kay naay unsa nagtan-aw nato. Diha pa lang daan sa gawas. Sa tabang Cagayan, moingon sa kuyaw gining baptism ning bawo kay madtog simbahan alas 10 naman. So naay watching world, naay nagatan-aw sa ato. Ikaduha, it is to keep sin from spreading throughout the church. Mag-impose ta, ang purpose sa discipline is to maintain. It is to keep sin from spreading throughout the church. Madisiplina ta aron ang sala dili mo unsa nang spread. Dili manakod, dili sa Bisaya pa mukuyanap. Oh, grabe na mukuyanap oy. Para dili mo spread ang sala sa church. Kay kung naaday sala, unya dili disiplinahon mo spread. Kung naay matulog, usa, pagkasunod Domingo, ang matulog, duha na. Kaya moingon man siya nga, tulog gani si Kuan, no? Okay, ray matulog. So, nagyoy church discipline. And then, ikatulo, atong ablihan, mo niya ikatulo, na-discuss man natong 1 and 2 last Sunday. Karon ikatulo, ablihan itong Biblia, 2 Corinthians 2, 6 to 8. 2 Corinthians 6. Itong basahon. Chapter 2, 6 to 8. 2 Corinthians 2, 6 to 8. Kaduhang Korinto 2. 6 ug 8. Dunganan na to sa pagbasa. The purpose of discipline. Dire, makita nato, it is to help the guilty person find his way back to God. Ano sa ikatulo nga purpose of discipline? It is to help the guilty person find his way back to God. Mao siya ang gitawag nato nga purpose of discipline. To help the guilty person find his way back to God. Itong basahon, 2 Corinthians 2, verse 6 hangtod sa verse 8. Ready? Basa. Sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many, so that contrariwise he ought rather to forgive him. Unsa daw? Forgive him. Ato siyang pasayloon. And comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him. So din makita nato, to help the guilty person find his way back to God. Mo disiplina ta, tabangan nato ang makasasala nga mubalik siya paduol sa Ginoo. Atong badlungon para mubalik siya paduol sa Ginoo. So nindot di ay sa iglesia kung adunay nakasala, ato siyang i-encourage, ato siyang tabangan nga mabalik siya sa Ginoo. You ought rather to forgive him and comfort him. Pasayloon nato siya, unya ato siyang dasigon, ato siyang i-comfort, ato siyang hupayon para mubalik siya sa Ginoo. So muna siya ang purpose of discipline, para mubalik siya paduol sa Ginoo. Pero kung ang tao nga gidisiplina, unya dili siya mubalik sa Ginoo, nay danger. Sa 1 Corinthians 11,
Verse 30. Kung gibadlong siya siyang sala, pananglitan, nagpatad og lasto, gibadlong siya, Brad, ayun, nagpatad og lasto, mo ingon siya, bot man ka nga, ako maning kwarta. Sakto po diyang pilosopo. Kay, ano, magbot man ka nga, iyahamang kwarta ang gipatad, di man imo. Kung ngayon na ang Kristohanon, gibadlong, niya, di gihapon siya maminaw, mao niya mahitabo sa iya, oh. 1 Corinthians 11:30. For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. Unsa nahitabo aning tawo nga badlongon? Gibadlong na, di maminaw, padayon siyang sala. Ingon sa Biblia, tungod aning hinungdan, daghan ang, naunsa daw? Unsa nang weak? Naluya. Sunod? And sickly among you. Gibadlong na siya sa iyang sugal kay ga piat-piat. Unsa pa? Ha? Tungit. Gasabong. Unsa pa gyud? Taksi. Ano bang taksi? Unsa? Scatter. Unsa ganang scatter? Wag yo kabalo ana. Napay hantak, napay online mga online sabong. Sala na. Og ang Kristohanon dili gyud dapat mo apil-apil ana. Amen. Kay basin samtang kahisgot ko ana, nay gapil-apil ana aron re. Wata kabalo, wako kabalo. Pero kung maigo ka, undang din kag simba, goodbye. Kaya ako, igo ra gyud ko mosulti sa pulong sa Ginoo. Amen. Pero kung magpakorek ka, kung ingon na ba sa Biblia, delikado kung di ka maminaw badlongon. Kay basin, ingon sa pulong sa Ginoo, masakit ka. Magluya ka. Nagluya. Gahi magulo, gibadlong, di man maminaw, nagluya, nasakit. Kunya unsa pa ginahitabo dinhi? Sickly among you and many. Unsa nang sleep? Basig abi nimog natulog ra na, dili natulog ya. Ang meaning nga ng sleep diha, daghan ang nangamatay. Kay gibadlong sa sala, di gihapon maminaw. Undangin na imong sugal. Buot mga pastor nga ako maning manok, di man iya. Basin tari-ray kamatyan nimo. Maigo ka maunay ka sa tari sa imong manok. So, daghan ang nangamatay kay gibadlong sa ilang sala, dili gihapon maminaw. Muna ang Kristohanon sa simbahan badlongon gyud ta sa atong sala. Amen. Unya kung badlongon ta dapat maminaw ta. Kung masuko ka sa ako, wag yung ko'y mahimo. Basta kay ako, mamadlong ra ko. Ginikanan bitaw, badlongon niyang anak. Nak! Ayan anak! Ang usahay ni anak, masuko sa papa. Bunalan sa papa, musukol. Imbis kay usara ka bunal, sa may tabo. Madaghan noon. Akong anak bitaw, bunal ka sa musukol. Like ha? Ay imbis usara, daghan. Usahay, masipaan ba? Imbis bunal ra to, mo bunal sa Ginoo. Latoson ta, di ta maminaw, bis usaron ta kalatos. Daghan na noon, kay gahi man tag-ulo. Mana nga, magbantay gyud ta sa pagbadlong sa pulong sa Ginoo. Maminaw gyud ta sa church discipline, di gyud ta angay mo rebuildi sa authority sa pulong sa Ginoo kung badlongon ta. Say magdumot ta sa pastor, masuko ta sa pastor, kay gibadlong ta. Ayaw, di ta angay magdumot ni pastor. Pulong sa Ginoo nagbadlong sa ato. Daghan kay tag mga bisyo tingali, unsa na imong bisyo dinha, angay na nga kalimtan, sigarilyo, inom, sa panay bisyo sa sinapay Kristohanon, gahimo gyapon ana. Dapat ato na gyud ang talikdan kay delikado kung mopadayon ta ana. So, next thing, under sa purpose of discipline, tan-aw na to ang purpose and reasons involved in church discipline. Purposes and reasons involved in church discipline. Number 1, to bring glory to God. Mo disiplina ta aron nga kinsay mapasidunggan sa disiplina? Ang Ginoo. Dapat na church discipline to bring glory to God and enhance the testimony of the flock. Aron ma-enhance pa gyud ang testimony sa karnero. Makita ba nga? Grabe ning tawhana sa una. Grabe man ni ka na-term sa kalibutan nga grabe man ni ka palaigit. Yang palahubog ba? Grabe man ni ka palahubog. Pero karon nagbag-o na.
So ma-enhance jay ang unsa may ma-enhance ang testimony sa usa ka karnero o sa usa ka Kristohanon. And then number 2, purposes and reasons involved in church discipline. Abdihan na to atong basahon sa Matthew 18:15. Matthew 18 verse 15. Ready, basa. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Ikaduha, purposes and reasons involved in church discipline to restore, heal, and build up sinning believers. Mao din ni siya purpose, katuyuan o rason nganong ato silang i-discipline aron ma-restore. Unsa nang ma-restore sa Bisaya? Mapasiguli and heal ug maayo and build up sinning believers aron ang Kristohanon nga nakasala, ang Kristohanon nga palahubog, Kristohanon nga sugarol, Kristohanon nga bisyoso, mabalik siya ug maayo ug ma-build up ang sinning believers diha sa atong Ginoo. So, mo nay rason ang purpose o reason involved in church discipline. Titus 1:13. Titus 1:13. Ikatulo nga purposes and reasons. Ginaan to sa Titus 2:13. Sorry, 1:13 ay. Titus 1:13. The Bible says, Titus 1:13, this witness is true. Wherefore, unsa daw? Dungan, ready, basa. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Ingon sa Biblia, unsaon ang tao nga nakasala? Badlongon nga. Unsaon pagbadlong? Sharply. Isa na Bisaya diya. Oh, badlongon nga mahigpiton. Hait nga pagbadlong ba? Way lipod-lipod. Sharply. Dili pwede nga hapo-hapo na to, Brad. Okay ra na. Dili okay ang sala. Amen? Ang sala gyud na o ang sala na isilot. So, ingon sa Biblia, wherefore rebuke them sharply. Badlungon gyud ang sala sa usa ka Kristohanon. Nga naman, that they may be sound in the faith aron matarong sa pagtuo. Dili nang tulibagbag. That they may be sound in the faith. So, ikatulo, to produce healthy faith. Sound doctrine. Aron matarong ang pagtuo o matarong ang doktrina. So, sa kataw mo na siya reason and purpose sa discipline. Ang church nga ma-fail sa pagbadlong sa sala, kung ang simbahan dili bitaw mo badlong og sala, delikado. Adunay mawala sa iglesia. Una, the loss of purity. Mawala ang kaputli sa iglesia. Kaya ang iglesia putli, dili ka moingon nga, membro di ang simbahan, mga palahubog man. Membro di, okay raman sila ng sugal. So, ingon sa Biblia, mawala ang purity. Church discipline is vital to the purity of the local church. Ikinahanglan yun. Aron, Jorex, nagunsa ka? Manangid ka sunod sa ila, dito ka maagi sa sulod ha. Diri ka. Mara sulod ko ng klase. Sige, purity of the local church. Ang kaputli sa local church. So, kinahanglan na to ang disiplina aron dili mawala ang purity. Pagkaputli sa iglesia. Ang iglesia putli, dili na to hugaw-hugawan. Amen? Tubitang sanina, pag mahugaw, ato man ang labahan.
Ang iglesia gilabhan ni, gihugasan ni. Unsa gihugasan ni? Dugo ni Jesus. Unya imo lang hugaw-hugawan sa imong bisyo. Imong pakaulawan ang kalimpyo sa iglesia, dugo ni Kristo ang gihugas. Unya, hugaw-hugawan nato. Sunod, the loss of power. Ang iglesia, nga dili mo badlong sa sala, dili mo disiplina, mawala ang gahom sa iglesia. Mawala ang power. Sin in the life of the church grieves the person of the Holy Spirit and quenches His power. Mapalong ang gahom sa Espiritu kung ang tao sa iglesia nagpadayon sa iyang sala. Walay gahom ang Espiritu anak nga iglesia. So aron mahimo day ang iglesia nga effective, ang iglesia nga powerful, dapat kuhaon gyud nato ang sala. Amen? Ato yung badlungon ang sala, ipadaplin gyud ang sala aron mahimo ta nga gamhanan nga iglesia. Kaya kung ang iglesia nabitaw sala, walay panalangin. Kaya manaan gid nato ni. Kung ikaw, membro aning iglesia, nya naghimo kag sala, apektado tibok iglesia. Walay panalangin sa Dios. Makaangin ang imong sala. Gawin mo na ko example. Kaya nung mo sa story ni Achan, kisa nakadungog kang Achan sa Biblia. Si Achan, giingnan siya nga walay magkuha og bahandi o kwarta. Asa man to sa? Ato dapit. Sa Jericho. Way mo kuha. Agoy kay si Achan nakakita man siya kwarta og Babylonian garment. Pagkanindot mahal ra ba ni nga biste? Gikuha niya, gitaguan niya. Asa na gitaguan? Sulod sa iyahang tulda. Yang gitaguan. Ingon si Joshua dayon, sige, sulong ta sa AI. Ingon si Joshua, kay gamay raman ang AI. Dili ka mangadto tanan. Gamay ra atong ipadto ito, kay pildi na sa daan. Pagsulong nila sa AI, naulawan sila. Daghan ang sundalo nila nangamatay, nanagan sila. Napildi sila kagamay sa AI. Kabalo mo sa hinungdan? Sala ni Achan. Unsay sala? Unsa man to nga sala? Nangawat. Kuyaw day kay epekto ang pagpangawat. Si Achan ra ang nangawat. Tibuok Israel. May katog si Achan lang tong namatay. Di pa gyud siya. Lahi pa gyud ang mga sundalo nga nangamatay. Resulta sa iyang sala. Dinhi pod sa simbahan kung adunay membro diri magbinuang, maghimog sala. Apektado ang iglesia. Walay panalangin sa Dios. Tunglo. Mao na nga Kristohanon tarungon nato natong pag-alagad sa Dios kay daghan og maapektahan sa imong sala. Amen? Parehas sa usa ka pananglitan amahan nakapatay. Ang amahan ra ba ang maulawan? Tibuok pamilya oy. Kinsa man yung bataan niya, kato man ang katugod yung papa nakapatay. Ito labot ang bata pero maapil siya sa kaulaw. Kinsa may papa ni? Katugong nangawat. Pagkaluoy sa bata inosente. Yaman kang papa nangawat na ulawan siya kapil. Maupo na din sa iglesia. Kinsa man ang tawana? Ay baptis mo na. Baptis nawa man bayad siyang utang. Maulawan og apil ang simbahan. Una nga Kristohanon tarungon gid nato atong kinabuhi. Amen. Kinsa man na? Di ba? Masimba man sa baptiso. Kada Domingo na masimba. Uy. Wala inom lagi. Na. Apil pang iglesia maulawan niya wa pagyoy apil pag ang iglesia walay panalangin sa Dios. Muna nga tarungon gyud nato ang atong kinabuhi. Na base na pay Kristohanon nga apil pagsugal. Ala. Pastor, kadaog kog surprise ba ako ning hatag tithes? Imo na lang na imong tithes. Ayaw kog apila-pila sa imong tunglo. Kung nakadaog kag surprise, mahangyo ko ayaw lang na ihatag imo ikanapulo kay maapil ta na sa tunglo. Na Kristohanon, magtarong kita sa atong kinabuhi. Kay sa Biblia ra ba, masakit ka kung di ka maminaw, padayon gihapon ka sa imong sala, masakit ka. Nya kadugayan,
Bigyo ka maminaw, padayon magyapon ka, di lang kay sakit. Mamatay ka na gyud. Ayaw hulata nga masakit ka o mamatay ka. Undangin na kung naman kay bisyo karon, tugyan na sa Ginoo kay madamay pang iglesia. So makita na to din, mawala ang power. Sunod, mawala pa gyud ang progress, loss of progress. Kung naisala sa iglesia, loss of progress. Dili mo uswag ang iglesia, dili mag-progress. So ang iglesia dying, himatyon basta naisala. Ingon ana ang epekto sa sala. Wa ako kabalo kung kinsay gahimo og sala o nagpabilin og sala dinhi, pero sultihan mo nako nanay epekto sa iglesia ang sala nga imong gibuhat. Apektado ang simbahan. Mawala ang power, unya walay progress, loss of progress. A church that refuses to practice church discipline will see its ministry decline. Imbes mo improve, mo decline. So mo na nga mag-impose kita church discipline, bisyo ato ng talikdan, biyaan. Kay makaangin na sa iglesia. Bahala nagmuundang ka, mas maayo na lang. Kontra sa maangin ko sa imong sala. Basta kay ako mo, badlong ko og sala. Kay kung pasagdan, maangin ang iglesia. Daghan pang maangin. Mawala ang gawom sa iglesia, mawala ang progress sa iglesia. And then, next thing, the heart attitude in discipline. Unsa may kinaiya sa atong kasing-kasing kung disiplinahon ta? Di ba, makita man nato sa atong mga anak. Itong anak kung atong disiplinahon. Katisting naman na yung anak, sigig cellphone. Kaya sige magkag-cellphone. Di man ka manghugas o plato, ambil ang cellphone. Di ka na maka-cellphone, hantod ugma. Tanawan yung kasing-kasing sa inyong anak, yung barguhig cellphone. Mali pa inyong anak, dili. Masuko. Kung bata imong imbarguan ng cellphone, kisi-kisi. Hilak, sikad-sikad ang dahil, bundak-bundak. Ang iyahang heart attitude, rebelde. O kinahanglan po nagdisiplina ng bataa. Mana, kita ginikanan kung namoy mga cellphone, yan yung anak, sigahan yung pa-cellphone, sultihan mo na ko, makadaot na sa utok sa inyong anak ang cellphone. Maka-dry sa utok sa bata tungod sa radiation anang cellphone. Perte na makadaot sa utok sa bata. Kabantay mo sa mga bata karon. Pila ng edad, 5 anyos na ang ihistoryahan. Binata gihapon. Ka matikod ko na bisay sa una, si Sir Tanaw og Baby Shark, man siya to. Di ba, kakuan man sa mga bata. Ang iyang inistoryahan, ang maugyod. Di ni maayo, kuha ng cellphone. Kay di na kabalong istorya. Unya, imong ko, saan man eh? Binuang man eh. So, kinahanglan gyud ta mag-impose og discipline sa iglesia, sa atong mga anak, nagyoy disiplina. Una nga, dinhi sa simbahan, dapat na disiplina. Sa cellphone, dapat kung panahon sa simba, mahimo, di ta mag-cellphone, insulto na atubangan sa Ginoo. Amen? Kung mahimo inyong cellphone, i-silent kay para di makadisturbo og nay manawag. I-silent na para dili madisturbo ang atong pag-alagad sa Ginoo. Importante gyud ginay disiplina sa atong kaugalingon. So the heart attitude in discipline, Galatians 6:1. Unsa may atong heart attitude? Kung badlungon ta sa atong sala. Ingnon ka nga, undangin na imong sigarilyo. Unya ang nagbadlong sa imuha 38 anyos, unya ang gibadlong 40 na or 50 na, moingon so may katungod nimo. Mamadlong ka sa kuha. Akong katungod kay ako man ang pastor, man nga mamadlong ko. Bisan pagmanghod ko nimo tungod kay pulong sa Dios man ang atong authority, mubadlong gyud tag sala. Amen. Kay pulong sa Ginoo ang atong authority. So Galatians chapter 6 verse 1. Unsa man itong heart attitude discipline? Itong basahon. Ready? Basa. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So makita nato mga igsoon, kung ang tao ma-overtaken in a fault,
makahimo siya sayop, kamo nga mga espirituhanon, restore such an one the spirit of weakness. Ipasiguli nato sila sa espiritu sa kalumo. Considering thyself. Huna-hunaan imong kaugalingon. Kaya basin ikaw usab, matintal. So dinhi, makita nato dinhi ang heart attitude in discipline. Avoid both vengeance and arrogance. Atong likayan ang panimalos o saan ang arrogance? Kami lang arrogante, kung badlungon ta, kinsa man ka. Badlungon ta, maingon na, di man imong kwarta, ako man ni. So, dapat dili ta mag-arrogance kung badlungon ta. Labi na og wali, pulong sa Dios. Kay kung masuko ka, nga nagwali ko din sultihan ka na ako, dili ako imong kasukuan. Ang pulong sa Dios. Kansigog ka, Ginoo imong kontrahon. Dili si pastor ang imong gikontra. Avoid both vengeance and arrogance. Kung badlungon ta, di ta mo balos o di ta mag-arrogante. Dawaton nato ang pulong sa Dios o pasalamatan nato ang pulong sa Dios nga gibadlong ta sa atong sala. 2 Thessalonians 3:15. 2 Thessalonians 3:15. Itong basahon. Ready? Basa. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a what? Brother. Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon ba sa verse 14, and if any man obey not our word by this epistle, si Pablo, yung gisulatan ang taga Thessalonica, ingon pa niya, note that man, kung gibadlong ng tawhana, hindi siya maminaw, timanin ng tawhana, and have no company with him, ayan na, pag-uban-uban na niya, kay gahi man gina siya, that he may be ashamed, aron maulawan siya, yet, count him not as an enemy. Ayaw siya isipa nga, kaaway, but admonish him as a brother. Apan, isipag hapon siya nga igsuon. So dinhi, ingon sa pulong sa Ginoo sa verse number 15, count him not as an enemy, but admonish him as a brother. So makita nato dinhi, view individual as an erring brother and not as a bitter enemy. Tanawa na siya, isipan na siya nga igsuon nga makasasala, pandili na nimo siya kaaway. Pero ingon sa Biblia, stay away. Palayo anak gikan niya. Ingon sa pulong sa Ginoo. Have no company with him. Ayan ang uban-uban siya. Kabalo man ka nga. Dautan na siya, gahimo gyapon na siya sala, gapanabong gyapon na siya, gapatad gyapon siya class. So, ingon sa Biblia, ayan na uban siya ha. Pero dili na nimo siya kaaway. Apan imo gyapon na siyang igsuon. So, view the individual as an erring brother and not as a bitter enemy. Sipon nimo siya nga makasasala siya nga tao or igsuon og dili nimo siya kaaway. So, muna siya ang heart attitude in discipline. I hope kung mabadlong ka sa pulong sa Ginoo, ang atong heart attitude, avoid vengeance and arrogance. Kanya, view individual as an erring brother and not a bitter enemy. And then, 1 Corinthians 5:2. 1 Corinthians 5:2. Kung basahon, 1 Corinthians chapter 5, verse number 2. Ready now, basa. And ye are puffed up, and had not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. So dinhi makita nato, approach him with sorrow. Sikyat man din akong ibasa. 2 Corinthians 2:4. 2 Corinthians 2:4. The Bible says, for out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved,
but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. Dili aron masubo mo, kundi dili aron masayod mo sa akong gugma. So approach him with sorrow. Ang tao nga nakasala, ato siyang i-approach uban sa kaguol. Kaya ngon pa ni Paul, for out of much affliction and anguish of heart. Grabe day ang pagsubo ni Pablo nga nagsulat siya ba aning tao nga nakasala. Iyang gisultihan siyang sala pero nagsubo si Pablo while nagsulti aning tawhana. So approach him with sorrow. Aning tao nga nakasala ato siyang i-approach uban sa kaguol. And then next thing, the scope of discipline. Atong ablihan natong Biblia, unsa man ang scope? Ang area of responsibility sa discipline. Ang iyahang, unsay term ana? Jurisdiction. Ang scope of discipline. 1 Corinthians 5. Unsa man ang scope of discipline? Itong basahan sa pulong sa Diyos, 1 Corinthians 5. Verse number 9 to 13. 9 hangtod 13. Tama ito ang scope of discipline. Ready? Dungan. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Okay. Nagsulat ko, niini nga sulat, ingon sa Biblia, dili ka makiguban-uban anang tao nga unsa nang fornicator. Daotang pakighilawas. Unsa may buti pasabot aning daotan nga pakighilawas? Kabadayon verse 10. Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters. For then must ye needs go out of this world. Kung gikinahanglan mo, gawas na lang taaning kalibutan na. But now I have written unto you not to keep company. Di ka maguban-uban. If any man that is called a brother or a fornicator, a brother be a fornicator, kung kauban sa simbahan, unya fornicator ng tawhana, nakikilawas ng tawhana, or covetous, hakog, o gasimba na siya Diyos-Diyos, or a railer, or a drunkard, o palahubog, or extortioner, with such an one, no, not to eat. Dili gani ka muuban or mukaon uban anang tawhana. Ingon sa Biblia kanang kinsa man ning tawo nga di nato ubanan. Ay listahan no. Nakighilawas. Dili mo man ni uso karon sa mga batan-on kanang live-in partner bitaw. Against man gid ang Ginoo ani. Ingon sa Ginoo, ano mo ito David? Called a brother, be a fornicator, or covetous. Di ta mag-uban-uban ng taong hakog. Nakihilawas nga tao, hakog nga tao, tao nga gasimbag Diyos-Diyos, or a railer. Ano saan ang railer? Kanang gapangbanghag. Isog kay ba? Dahil kay maningka. Or a drunkard. Kining tao nga palahubog. Or an extortioner. Ano saan ang extortioner sa Bisaya? Ano sa Bisaya ng extortioner na Mar? Mangingilkil? Oy, ada mangilkil di ay. Ingon sa Biblia, ayaw pag-uban-uban ng tawhana, kanang gapangilkil. Gaytag 50 dabi. Gay kamuhatag, birahan ta karon. May mangilkil. Extortioner. With such an one, no, not to eat. Ingon sa Biblia, ayaw pagkaon uban anang tawhana. Ayaw pag-uban-uban, anak. Di na maayong example nga tao. So, din ang scope of discipline. The church is called upon to discipline if needed all believers. Kinsa ang disiplinahon?
all believers. Tanan nga magtotoo, kinahanglan gyud disiplinahon. So dinhi sa iglesia, please tabangi ko niyo og pray nga January naman naga-desire gyud kong makakuha og lisensya. Kay para ang wala nakasal atong kaslon. Ay mao gyud na ang dili gyud na katiaw-tiawan nga sala atubangan sa Dios. Sala gyud na. Pero kay wala naman tayo mahimo, naa naman na. So ato na lang i-correct. Amen. Alang di man muminyo pagbulag mo, di man sana pwede kana may pamilya. So kay di man muminyo, ngano man nagminyoon mo, di ba? Wala naman tayo mahimo ana. Pus lamang nga nag-ipon di kaslon. Kay mao man gyud na ang balaod sa Dios. O dili man na ako ang balaod, iyaha man na sa Ginoo. So all believers kinahanglan disiplinahon. But only believers, Kristohanon ra ang scope sa atong discipline. Di nato to hilabtan tong dili apil sa atong simbahan. Amen? Ang kanan natin sa simbahan, mo na ang scope sa atong discipline. It has no authority to judge individual worldly unbelievers for their smoking, swearing, sexual activities. Watay labot. Kung imong silingan, yung patad o glass to, pasagdi na siya, kaya di man na-apil sa atong simbahan. Lisod po, di mo na siyang badlongon. Uy, ingon ni pastor, di ka patad o glass to. Watay katungod, mamadlong ato niya, kaya di naman to apil sa atong simbahan. Watay labot. Kung mag-inom to siya, pasagdi to. Ang ato rang gibadlong, kanang naadire sa simbahan. Amen? Mo na itong badlongon. Kung manigarilyo na imong silingan, pasagdi na siya. Kaya iyahan man ang kwarta. Matay labot ana. Pero kung naadin sa simbahan, adi gid na pwede. Bawal gid na. Sala gid na atubangan sa Dios. Its only duty to an unsaved person is to lead him. Its only duty to an unsaved person is to lead him or her to Jesus Christ. Ang duty ra gid nato, kung di nato na sila kauban sa simbahan, atong trabaho nga ato silang dadon kang Kristo. Amen? Watay katungod mamadlong nila sa ilang sala. Pero kung naa siya sa imong balay, nya namalikas siya, naa kay katungod mo badlong niya. Pero tuwa siya sa iyang tugaran, iyang balay, pasagdi na siya, kay iyaha man ang katungod. Pero kung naa siya sulod sa imong balay, nya namalikas, badlong na siya, naa kay katungod. Sulod sa imong balay. Amen? Kay imuha man ang balay. Dala siya og ilimnon sa imong balay, badlong naman siya. Pasensya na, di na pwede sa akong balay. Nigarilyo sa imong balay, dili na pwede sa akong balay. Dito lang kasgawas. Kaya dili na nako itugot diri sa akong balay. Naa kay katungod mamadlong basta sulod sa imong balay. Amen? Kristohanon, kung na kay parinti ni bisita niya na malikas, sulod sa imong pamilya, naa kay katungod mo badlong. Amen? Nanigarilyo, sulod sa imong panimalay, naa kay katungod. Dalag bino, sulod sa imong balay, naa kay katungod. Ingnon nimo, pasensya na Brad, pero dili na pwede diri sa akong balay. Natay katungod, isip, Kristohanon. Pero kung dili imong balay, ayaw pagpatakag burara sa imong baba kay base masumbagan ka. Tuwa kasi ang balay, imong, uy, inom man ka, di na pwede, base masumbagan ka. Wakay katungod ya, kay dili na imong balay. Pero kung atong balay, natay katungod. Amen? Sulod sa imong balay, sulod sa imong tugaran, pag naay mamalikas, badlungan ang tawhana. Naagyo kay katungod mo badlong. So, mao na siya ang scope sa disiplina. Amen? Sa atong panimalay, sulod sa atong panimalay, natay katungod. Amen? Pero kung gawas na, wala natay katungod. What about sa, kuan basol, sa opisina? Kung imo ng opisina, ikaw labaw niya, natay katungod. Pero kung dili kalabaw, ay lang paalang-alang, kabasin masupalpal ka. Pero kung ikaw ang labaw diya sa iyong opisina, naagi kay katungod. Pero if nicely, mabadlong nimo siya, palitan sa eskwelahan. Nicely, ingnan mo siya nga, ayaw, pamalikas, kaya dili malipay ang Ginoo. Pero di po ka mamadlong siya, nga mura kag si Kinsa, nga ikaw hari. Ay, pamalikas niya. Ibutang sa hanay ang atong pagdisiplina. Amen? Di kay magsiya tag pamanghag. Kay numdum ko sa story sa leon. Kabalo mo unsa ng leon? Ang leon known siya nga unsa? King of the jungle. Kutob siyang magian. Rawr! Hadlok ang rabbit. Dagan ang rabbit. Pag abot niya dito sa
tanan mga hayop. Hagian niya, dagko man ang giraffe. Wow! Dagan niya pong giraffe. Madlog yun kay King of the Jungle. Kutob siya hagian niya, singkahan ba? Huwag sa tao pa, banghag siya ba? Ha! Hawa! Kalang siya gihawd. Pag-abot sa elepante, iya mong giwangan. Rawr! Agoy, giwakli ra sa elepante. Lagpot ang leon. Muna nga, kita, di ta magpataka o pamanghag. Amen? Basin, nailhan ta nga King of the Jungle, iplastar nato ang atong pamatasan. Atong badlungon, basta na mamalikas, mamadlong kita. Iplastar, ibutang sanay. Amen? O kung mamadlong man ta, atong ihanay. Kaya mismo ako, nakapamadlong yun ko. O kanang senior na yun, magulang kayo sa ako. Iyahang balay ha? Ning-adto ko sa iyahang balay. So, wala na ako gibadlong dayon. Sige ra gyud ko kadungog. Antod nga siwog kadungog, kadugay ako siyang istoryahan. Ko siyang giingnan nga mas maayo siguro nga dili ka magsig pamalikas kay daghan baya kag apo. Nya, kung magsikag pamalikas, ang imong apo mamalikas sad na. Pasalamat po ko sa Ginoo kay magulang ba kay senior na biya. Niingon siya, sakto gid na imotor. Sorry ang tawag sa ko. Pero bahala na. Basta kay ako siyang gibadlong. Kaya dito mong kutig kuha og sodas sa iya naman sa bansuhan. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga sa iyang edad, naminaw siya. Kunya, kabantay ko, kung wala ako ito, kabantay ko, kusog ako sa malikas. Pero kung na ako, dili niya madayon iyang pamalikas. Taman ra gid siya sa iya. So, grasya rap na sa Ginoo. Pwede man ta mamadlong sila, pero atuag yung iplastar. Amen? Ang scope gid nato sa disiplina naa sa simbahan, o sa atong balay. Gawas ana, siguro pwede nyo ma-exercise, pero ihanay gyud pag-ayo nga dili ta maulawan. Nangalan gyud sa Ginoo ang mapasidungan, dili ang ato ang kaugalingon. So Kristohanon, natay gitawag nga scope of discipline. Amen? Sa atong balay, badlongon nato. Natay silingan, moadto sa atong balay, unya mamalikas, istoryahe. Badlunga na kay katungod. Kung senior na ka, unya mga bata, mamalikas sa mga tubangan, dako kayo kag responsibilidad ana nga mobadlong sa bisan pag di nimo balay. Tungod ngalan nga magulang ka. Nya mga bata, mamalikas sa mga tubangan, ayaw mo pagsulti ana sa inyong baba, kay dili na maayo. Dili malipay ang Ginoo. Pero dapat sa atong pagbadlong kanang mo respeto sila. Dili kay mo rebuildi sila nato. Kay mo na akong gingon nga kung magpataka tag banghag, imbes maminaw sila nato, musukol hinoon sila sa tuwa. So, may God bless this holy word. I hope sa disiplina, kabaluta sa scope. Amen? Di ta magpataka. Kay ang pulis gani, di gani na kapataka og dakop ang pulis. Tagabaongon nga pulis, manhig lumbia, di siya makapanakop diri. Kay ang iyang jurisdiction tuara sa baongon, di ba? So, kita po Kristohano, napuday scope of discipline. Diha ratataman, di ta mulampas sa boundary. Sa iglesia, natay katungod. Gawas sa iglesia, yan po na natin sa Ginoo. Let's pray. May God bless His holy word. Lord, salamat sa imong pulong karong buntag about Ginoo sa church discipline. Aman, daghan pa kay butang nga angay na mo tarungon sa among kinabuhi. Angay na mo disiplinahon ang among kaugalingon. Angay na mo imatuto. Ginoo ang sala dako gyud kaayo og epekto sa iglesia. Mawala ang power, mawala ang progress sa iglesia kung adunay Kristohanon nga nagapadayon gihapon sa iyang sala. Lord, kung naman dinhi sa among kaliwala nga nagpadayon gihapon pagbuhat ug dili maayo, butang nga supak sa among kabubuton, amahan badlunga siya Ginoo. Pahinumdumi siya Lord. Sumala sa imong pulong Ginoo kung di gyud siya maminaw, hatagan nimo siya sakit. Ug kung di gihapon siya maminaw, imo gid siyang patyon Lord. Dili niya akong pulong amahan. Ikaw ang nagsulti ini. Unta Ginoo, mahimo kini nga pahimangno sa mata usa ka Kristohanon. Wala na ako sila gihadlok Ginoo. Apan gisultihan nako sila Ginoo sa kamatuoran sa imong mga pulong. Panalagini kini Ginoo nga pulong nga pabilin sa mata usa namong kasing-kasing sa padayon. Ikaw Ginoo kiguban ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. Inom ta og tubig. Ang kinahanglan og CR, mag-CR dahan